Mga B. Yes! Tapos na naman ang weekend ko. Weekdays ko. Weekend na naman, kaya naman tapos ng aking weekdays. Malamang! Paano magkaka-weekend kung hindi tapos ang weekdays? Bobong! Anyways, dyan ka. So, wala akong pagkain ngayon. Pwede mo yakin kasi kanina na ako nakakain. Busog na ako. Yes, at wala na rin akong pera. Wala na rin akong pera. Anyways. So, madami akong chika sa week na to, na nagdaan na ito. Madami akong chika, kaya makinig kayo. Have your popcorn, sit properly, and eat your popcorn. Malamang. Ano? Okay. Hindi ko alam ko siya sisimulan. So, siguro, sisimulan ko siya. This week lang kami nag-start mag-practice na, di ba? This week lang kami. Diba? Last week na. Study ko ito na ko yung gabi. Tapos, kasi nga, sa plaza kami nagpa-practice. Ang layo nun sa amin. Okay? Minsan, hindi naman siya masyadong malayo. Pero, malayo na din. Kung mainit yung araw, hindi mo pa nakarin. Pero pag palamig naman yung araw, pwede mo nakarin yan. Kaya yan, be. Tapos, yan pa, una kami. Naglalakad kami, be. Papunta ng school. Ito yung plaza, tapos ito yung school. Naglalakad kami. Sa kalagitnaan, may isang lumang bahay doon. Hindi siya dito kakatakutan na. May isang lumang bahay. Hindi siya luma. Pero, alam mo yun, parang hindi naman siya magandang bahay. Hindi naman siya bahay. Basta nga, matagal na siyang bahay. Alam mo yun. Tapos, may nakita ko yung matanda. Ito yung ang ganda mo. Hindi makikita mo talaga kahit sobrang tanda, kahit matanda na siya. Makikita mo yung beauty na, and talagang ito-praise ko talaga yung matanda na. Tapos nilitian ko siya. Sabi ko sa kasama ko ng lalakad, sabi ko, ito yung ang ganda, narinig niyo pa ba ako? Parang hindi na. Hindi na kayo nakikinig. Hindi kasi sa surroundings. So, may matanda nga. Tapos, dun sa matanda, ito na naman yung ayok. Ito ba balik. So, yung matanda na yun, kita ko. Yun nakita ko. Tapos sabi ko dun sa kasama ko, naglalakad, sabi ko, Dil, tingnan mo yung matanda. Sabi ko, ang ganda. Tapos nag-smile ako sa kanya. Nag-smile ako dun sa matanda na yun. Tapos nag-smile din siya pabalik, girl, like, autograph po. Okay, ang ganda niya talaga. Tapos, kasi sa amin, na Muslim or Manila tayo, is yung mga matatanda. Parang bihira ka na lang talaga makikita ng matanda dito na buhay pa. Since nung nawala yung parang yung lolo ko, parang madalang na lang talaga makikita ko ng matanda. Yun, tapos parang madala ko yung lola ko. Naalala ko yung lola ko sa kanya. Like, anyways, change topic na tayo. Tapos tayo, ano pa yung nakita ko? Ano pa yung chika ko? Ito, nakalimutan ko ng girlfriend tayo. Anyways, kanina pala, nag-training ako sa umaga, be. Ito, ilalabas ko yung sama ng loob ko dito. Kasi nag-training ako kanina. So, ganito kasi yun, nag-start yung training namin ng Monday. Tapos, nagbayad kami ng 150. Actually, kulang pa yun kasi 175 daw sabi ng kaklase namin. Pero, 150 lang yung binigay namin. Nakayat kasi, sorry po. 150 lang yung binigay ko. So, kulang talaga yun. Tapos, ito na nga, sa Monday na yun, parang 3 days. Kasi nga, holiday sa Thursday and Friday, di ba? Yun, holiday. Sa dalawang araw na yun. So, sabi nung kaklase ko, 150 daw, 175 daw, tatlong araw na yun. Actually, 700 kaming apat. So, ang contribution is 175. Ito naman tayo sa mathematical problem. Tapos, ayun, nabayad kami nga. Tapos, syempre, tapos na yung, parang dalawang araw lang kaming i-prioritize ng coach na binayaran namin, dalawang araw. Tapos, pangatlong araw, hindi kami tinuruan ng proper. Hinayaan kami maglaro lang. Like, the audacity, nagbabayad at pupo ka lang. So, parang iwas na ako doon. Sa 4 days, balak namin magbudol pa. Actually, dahil doon pala, sa pangatlong araw, na hindi kami prioritize ng coach. Kasi hindi na ako bumalik sa hapon. Kasi, nagkaroon ako ng bonding with my friends. So, ayun. So, hindi na ako bumalik sa hapon. So, okay lang kasi parang wala ka man doon. So, sabi ng iba na pumunta pa rin doon kahit yung hapon na is gitrain daw sila ulit ng maayos, ganyan dito sila ng laro. So, say nila, sige, palakpakan natin. Pang-apat na araw, sa pangalawang araw pala, ay parang pangatlawang araw ata yung pangalawang araw namin no. Ang sabi niya, kasi nandun yung coach namin na galing sa school or yung teacher na sasama sa amin sa pag-end meet. So, pumunta siya doon. And then, quiet. So, pumunta siya doon. Tapos sabi ng coach sa amin, ano yun? Asan ako eh? Ay, multo sumilip. Ayun, sa pangalawang araw na yun, sabi ng coach na binayaran namin, tuturuan niya daw kami in 2 days, another 2 days daw, para 1 week yung pagtuturo niya sa amin, ng libre. Ay, ang sabi kasi, ang sabi niya ganito, punta kayo dito, tuturuan ko. Yun, yung sabi ko, libre na yun. Sabi niya, oo, libre na. So, sabi ng teacher namin, parang kasi, pati ako na siya, sabi ng teacher na sumasama sa amin. Sabi niya, oh, ililibre na kayo ng service o bibigyan yung service niya, ganun. So, okay, sabi ko, sige, balik tayo. Sa pang-apat na araw, di ba sa pang-apat na araw, hindi kami tinuruan ng maayos sa umaga. Hindi ko alam sa hapon kasi hindi na ako bumalik. Sa pang-apat na araw, hindi kami nakapag-practice kasi nga may inasikaso kami sa RHU, nagpa-medical kami, so hindi kami naturuan that day. So, sa pang-limang araw, which is today, pumunta ko kaninang umaga. So, nag-practice kami. And, okay naman, kasi tinuruan kami ng proper and tinuruan kami ng maayos, ganun, prioritize kami. 9 hours na naman. 9 minutes. So, hindi talaga kami. Wait lang. Okay, so, tinuruan naman kami kaninang umaga. Tapos, after ng mga 3 basket ng bola, kasi basket yung bola doon. So, sa basket na yun, isang basket na yun, is tigil 5 bola kami, 5, hanggang sa maubos yung naman ng basket. Tapos, pupulutin namin lahat ng bola, tapos, another round, ganun. So, pangatlong basket, sabi niya, may render time na. So, Friday ngayon. So, maagap kami umuwi pag Friday, kasi nga, di ba, nag-pray. So, umuwi kami. I mean, pinatigil kami sa merenda time, and hindi na kami pinabalik ulit, hindi kami tinuruan ulit. Sabi niya, umuwi na kami muna at bumalik kami ngayong hapon. So, nag-cellphone ako, ganun, kasi naghihintay ako kung kailan uuwi yung kasama kong umuwi. Tapos, ate, sabi niya, 10 daw, 10 sa umaga, 10 sa hapon. Like, 10 pesos, babayar kami. Sige, 20 pesos lang naman yun, pero wala akong isang salita, sabi mo libre. So, wala akong pera nun, like, meron akong 10 pesos. Bibigay ko sana yun, pero, naibili ko yung 5, malaman naman naibigay ko sa kanya yung 5 na naman.
Diba? Ang galing. So, wala ka talagang pera. Wala akong pocket money this time. Wala akong pera. Kahit kadalasan nagdala lang ng pera. So, wala akong pera. And hindi na ako nakabalik. Like, hindi na ako bumalik kasi nakikita ko, diba 20 pesos, pinagdadabog yung 20 pesos, sorry ha, pero kasi hindi kasi about sa pera yun. Like, oo, wala akong pera, pero bibili ko lang kasi yun, utangin yun. Pero kasi, dun sa point na sinabi niya, pinakayok pa naman yung walang isang salita. Ganun sinabi niya, libre na nun, sige, tapos biglang, ay, change mind. Hindi ko alam, sabi nung isa doon, ay, mag-practice na kami bukas, nakawad yung katawan ko, makakapin lang kayo. Yun lang yung ating nangyari this time. Yun lang. Meron pa pala, dun sa RHU, nung 4 days ng practice namin, naiinis ako kasi ganito, pumunta kami umaga pa lang, pumunta na kami along with my coach or along with the teacher na sasama sa amin. Pumunta na kami para magpa-medical ng umaga. Sabi sa center, bumalik mamayang hapon para sa para parang sign of approval, basta ganun. So bumalik kami. Wala pang alauna, andun na kami. Kasi sabi ng coach, kasi wala kaming coach na busy yung bumalik din kasi sa Maguindanao yung coach or yung teacher namin, kasi every sports merong coach by coach. So yung coach namin is busy siya sa Maguindanao. So bumalik din siya after niya kaming matapos sa like BP, weight, height, ganun, tinignan lang yung gana namin. Tapos after nun, sabi niya, bumalik yung hapon pero wala na ako. Pagkakatiwala kayo sa isang coach sa kabilang sports. So sabi namin, sige, carry yan. Tapos nagkaka kami para kami yung mauna, para kami yung unang matapos. So hinintay namin si Doc. Tapos yung boys namin, may pinagkakaguluhan, may nakita daw silang wallet. Tapos so kinonfronta namin sila, sabi namin yung sa huli yan. Kasi nga, ang balak nila dun sa wallet is kukunin daw nila yung laman, tapos itatapon yung wallet along the cards, kasi may mga cards doon na video, ganun, something like that. So sabi namin, parang nakakonsensya kami na girls. So sabi namin, iuwi na yan. Kinonvince namin sila sa labas. Lumabas kami, kahit na nakaupo na kami sa loob ng center, lumabas kami para i-convince sila na isahuli yung wallet along with the money and the cards. Tapos, in the end, prank lang pala yun ng boys. Kasi merong isa sa amin na rich kid, ganun. Tapos yung mga BDO sa papa niya yun, sa mama niya yun, like wallet ng mama niya yun. May picture kasi siya na lalaki, na parang lumang picture na. Tapos, yung wallet is may ribbon. So, hindi ko masasabi pang lalaki yung wallet na yun kasi pang babae na kasi may ribbon. So, akala namin, wallet yun ng student ng kabilang school at boyfriend na yung picture. Hindi pala, kasi tatay nung ka-team namin. Like, prank lang yun. Putang ina. Tapos, ako mura. So, prank lang yun. So, nakalabas na kami diba sa center dahil sa pag-convince namin sa boys na isahuli yung money. So, lumabas kami ng center. So, naagawan kami. Dumating si Doc at naunahan kami. Yes! Naunahan kami, B. Kasi nung babalik na kami doon sa pwesto, kasi nga kami yung nauna talaga. Kami yung sports na una doon eh. So, babalik kami. Tapos sabi ng dalawang teacher na coach ng magkabilang sports, I don't know kung anong sports yun, hindi ko alam, hindi ko i-mention kahit alam ko. At sabi nila sa amin, wait lang, sandali po, sabi nila. Ganito pa sa salita. Sandali lang ha, wait lang, kasi susunod din yung schedule na ibinigay sa inyo. Yung pagkakasunod-sunod ninyo. It's mean, athletics ang mauna. Dahil sa sports namin, schedule namin pang 5 pa. And 6 portion, like paragraphs na lang kami talaga. So, syempre, oh my gosh, hindi tayo makasingit, gagabihin na tayo, ganun. Tapos, bullshit, nauna yung volleyball, yung volleyball, pang 6 pa yung schedule. Like, sabi namin, ba't nasingitan tayo, ganun. Tapos sabi, tapos ayun, sige, magit kasi tayo so okay na, nag-aantay pa rin kami. Sa paggabi na, parang alas 5 na nun. Ang layo ng center sa amin na, tapos alas 5 na nun. So, natataranta kami, sabi nila, what if hindi tayo matapos ngayong araw, what if ganito, ganyan. So, ayun na, para mapabilis yung kwento, in the end, ang paghihintay namin, sabi ng doktor, ay parang nurse or midwife doon sa center, sabi niya, hihingi daw si Doc, pasensya na, nasa Monday na lang yung resume ng consultation ninyo. Pinaghintay niyo pa kami buong araw, sana nag-practice na lang kami sa gym, sa court, nainis ako. And yes, hindi kami tapos, sa Monday pa ulit kami matatapos sa RH. Sa Monday, sa umaga, schedule kami ng orientation with Sister Anna. At sa hapon kami magre-resume. At pag kami hindi pa natapos talaga bukas, ay sa Monday, kami talaga hindi pa natapos sa Monday, ate. Okay, may mapipiga. Anyways, that's it. That's my weekly rant. Yes, every week. Makikita kayo every week ng rants ko kasi marami nangyayari sa buhay ko talaga this coming month. Yun lang. Bye-bye.